Di ba sabi ng Panginoon, ang katotohanan at sa katotohanan, ikaw ay mapapalaya. Amen? So sabay-sabay tayo. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Our topic for today is all about truth shall set you free, confuse and deceive no more. Okay? Sabay-sabay po tayong palayain ng Panginoon sa katotohanan. Pero bago muna tayo mag-deep sa ating topic for today, let's all pray. Let's bow our head. Heavenly Father God, we thank you. We honor you. We glorify your name, Lord God. Lord, magandang gabi po sa inyo, Panginoon Lord God. Ngayong oras na ito, ngayong gabing ito, Panginoon Lord God, wala kaming ibang itinataas, kundi kayo lamang, banal na Espiritu. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na lumabas, Panginoon, ang katotohanan ngayong oras na ito. At hayaan niyo po, Panginoon, ngayong oras na ito, magministeryo ka sa bawat isa, Panginoon Lord God. Lord, ikaw ang maihayag, ikaw ang mabantog. Itago mo lamang ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang maging bida ngayon, Lord God. Lord, hindi sa galing ko, hindi, Panginoon Lord God, kung saan-saan, kung kani-kanino, Lord God, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Kayo ang maitaas, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. Lord, winawasak namin lahat ng disturbances, distraction ng kaaway, lahat ng any forms, Lord God, in the name of Jesus, yung inaiwanan naming mahal sa buhay sa aming mga kanya-kanyang tahanan, let there be protections, Panginoon. At yung mga papunta pa lang dito, Panginoon Lord God, ingatan niyo po, Panginoon, yung mga nasa on-site, ingatan niyo po at i-bless niyo po, lalo-lalo na yung mga nasa on-site, Panginoon Lord God. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus, amen and amen, Lord God. Unveiling the truth shall set you free, confuse, and deceive no more. Nowadays, okay, sabi ngayon sa mga surveys, we are living at the age of confusion and deception. Not just in the world, but at the same time inside the church and Christianity and community. Nowadays, di ba, mayroon ng confusion, sa Amerika nga, mayroong confusion at tinatalakay ang salitang woman. Di ba? Ang woman ngayon, ang babae ngayon, kahit hindi ka biological babae, tinatawag ka pa rin babae. Di ba? At kahit hindi ka biologically na woman, di ba? Sa Amerika, ay kinokontest yan, yung mga sumasali sa mga sports, athletics, di ba? Na mga trans woman, di ba? Ngayon, pinipetition siya. Di ba? Even the word woman, meron na rin tayong deception, meron na rin kaguluhan. Kasi, porket pakiramdam mo, babae ka na. Tama ba? Nababasa mo ba? Nababasa niyo yung mga article? Hindi lahat, di ba? Ngayon, di ba, nagkakaroon na rin ng maraming confusion, di ba? Sa CR pa lang eh. Di ba, sa CR, sa public comfort rooms, di ba? May babae, may lalaki, may mga protesta ngayon na dapat meron ding for part of the LGBT. Ang daming mga confusion ngayon. 'Di ba? Sabi nga sa TikTok may nagtanong na bata, sabi nga, what is LGBTQ means? Sabi nga, is that a new or upgraded version, of humanity? Sabi ng bata. 'Di ba? So, sabi dito, hindi lang din naman sa mundo nagkakaroon ng confusion at deception. 'Di ba? Even in the church, nagkakaroon din po ng deceptions at ng confusions. Okay? Nasa topic tayo ng unveiling the truth. The truth shall set you free. May mga pagkakataon and topics po tayo ngayon madadaanan. Okay, ng mga alam nating pinag-uusapan sa nowadays. Pero ano bang katotohanan base sa Biblia? Okay? Doon tayo sa base sa Biblia. Ano bang meron? Kasi yung mga deception and confusion ngayon, it really kinakalaban nito yung mga moral boundaries. May mga sectors na ang inilalaban, mga moral boundaries. Yung moral boundaries was based on the biblical truth. 'Di ba? Pero may mga sekta na lumalaban sa moral boundaries. It's not anymore. Okay? Even in the church, so be careful.
Ngayon, yung church natin, nasa series tayo ngayon ng pagbubukas or pag-a-unveil ng mga katotohanan. At alam ko, yung kaaway, kating-kati na. So bear with us, pag-pray nyo po yung mga pastors ninyo, pag-pray nyo po yung church as we tackle all about unveiling the truth. Kasi alam mo, isa sa mga objectives ng kaaway, isama ka niya kung nasan siya. Papayag ka? Siyempre, hindi. Kaya, itong mga unveiling truth, itong mga katotohanan na to, pinipilit niyang itago sa'yo. Pero, wawakasan natin yan. Amen? Kayo po ba'y okay lang? Very good. Maraming nagsasabi na yung mga wrongs ngayon, nagiging right. Yung mga right ngayon, nagiging tama. Di ba? Tama ba? Tama ba? Alam nyo yung mga ganyan, yung mga, sa Christian life, di ba, yung mga, ang bilis-bilis maaya, ang bilis-bilis mawala, yung mga lukewarm na Christians. Tama ba? Yung hindi rooted talaga biblically, hindi rooted yung relationship kay Lord, na yung pagiging Christian niya lang ay base sa programa at kasiyahan sa church. If that is the kind of Christian that you are, magbago tayo ngayon. Sabi, bato-bato sa langit, matamaan, magkabukol ka sana. Amen? Kasi kahit kami din bilang sa mga pastor, kami din tinatamaan din. Di ba? Alam niyo, pansinin niyo, ang mga Christians ngayon, mga tao ngayon, madaling matangay. Because they don't have pure and genuine relationship with the Lord. Yung mga lukewarm Christians, na akala, yun ang pinupuntirya ng kaaway. Madalas silang puntiryahin ng kaaway na akala nila tama na ang ginagawa nila ay banal. Hindi porket lagi ka nasa church, presence ka sa church, okay ka na. Hindi. Maraming nasa church, walang intimacy kay Lord. Maraming nasa church, gumagalaw lang by performance, not by the character. Tama? Kaya you have to check your heart. You have to check everything in you. 'Di ba? Hindi lahat ng mali dapat ginagawang tama. Pag mali, mali. Amen? Bawal yung nasa gray zone, 'di ba? Nasa gitna ka lang, 'di ba? Tapos, meron naman ngayon, 'di ba, yung mga black nagiging white, yung white nagiging black. Magulo nga ngayon, 'di ba? Yung mga maiitim nagpapaputi, lalo na Pilipino. I heard my boss habang nagkakaroon kami ng discussion sa trabaho ko, kasi my boss is an American black American. Okay? Tapos sabi niya, alam niyo, nakakatuwa ang Pilipino kasi, alam niyo ba, ang Pilipino ay kinaiinggitan ng maraming lahi sa ibang bansa. Alam niyo kung bakit? It's just because of your skin color. Yeah, skin color. Inggit na inggit yung mga sa skin color natin. Pero ironically, ang mga Pilipino gustong-gustong magpaputi. Samantalang yung mga nasa puti, gustong-gustong magpatan. Gustong-gustong magpaitim. Ang gulo, di ba? Di ba? Tama ba? Ang gulo, di ba? Ngayon, meron naman for minority versus majority. Mga kapatid, hindi lahat ng majority tama. Sometimes, merong downfall ang democracy. Alam niyo kung anong downfall ng democracy? Nararamdaman na natin ngayon ang democracy. Malaya, may kalayaan ka eh. May democratic tayo, sige lang. Di ba? Sige lang. Kaya yung mga kabataan natin ngayon, imbis na mag-aral ng mabuti, nasa kalsada para mag-welga. Kasi nga, democracy. Walang masama na ipaglaban kung ano may tingin mong tama. Pero merong tamang paraan at tamang lugar para dyan. Tama ba? Marami nga ngayon lahat sila puro tama. Yan pareha silang may tama. Di ba? Alam nyo, kahit sa majority, kapag walang kalooban ng Panginoon, walang will of the Lord dyan sa majority na yan, mali pa din yan. Tama? Hindi lahat ng ginagawa ng marami, tama. Hindi lahat.
Yung iba dyan, ay, gagaya na lang ako kasi kesa sa ma-left out ako, maano ako, di ba? Mawala ako sa trend, di ba? Yung dating hindi ka marunong, ayaw na ayaw mo mag-makeup, dahil ngayon, makeup trend ngayon, punong-puno ka ng foundation sa mukha. Di ba? Yung dati, yung mga lalaki, ayaw na ayaw mag-lip tint, pero ngayon, sila na ang nangungunang sa lip tint. Namumula pa ang cheeks at namumula pa ang lips. Di ba? Yung mga babae, dati yung mga babae lang ang interesado sa glass skin, ngayon, jealousy skin na. Tama? Tama ba? Ngayon nga, hindi mo na may paliwanag kung sino ba talaga yung totoong lalaki. Dahil sa sobrang daming kolorete sa mukha. Tama ba? Yung dati, yung mga lalaki, hindi marunong mag-foundation. Di ba? Pero ngayon, Rejuve is all the way. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Tama? Hindi ko sinasabing mali yan, ha? Pero kasi, may mga bagay na, okay pa ba yan? Baka mamaya, hindi na, for example, in scientifically, or yung health reason, hindi pala pwede sa'yo, kasi allergic ka sa substance. Pero dahil sa trend, ay majority ginagawa mo na din. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng peka sa mukha, nagkaroon ka ng mali sa mukha mo. It's just because, sumunod ka sa trend. Hindi lahat ng ginagawa ng maraming tao, tama. Amen? Bato-bato sa langit, tamaan, pagkabukol ka sa... Amen? Sabay-sabay po tayong matuto. Kasi sabi dito, lack of knowledge, mga ignorance, di ba? Ito yung ikakapahamak mo. Nandirito ka sa church para matuto ng katotohanan. At tanging at pawang katotohanan lamang ang dapat na i-preach dito sa church. Amen? Sabi dito sa Isaiah 5:20-21, woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Woe unto them that we wise in their own eyes, and prudent in their own sight. Diba? Sabi dito, sumpain ang mga taong nagsasabi, mabuti ang mga nakakarami. Okay? Pasok na po tayo. May dadaanan lang po ako na dalawang factor na dapat nating maintindihan. Una, the wrong understanding and preaching about hyper grace. Ayan. What is the meaning of hyper grace? Hyper grace is all about God's superabounding favor, grace that is hyper or superabounding. The limitless grace of an extreme God known for His immeasurable love. Pastor, anong mali dyan? Walang mali sa pagiging hyper grace ng Panginoon. Kasi technically speaking, si Lord kasi hyper grace talaga. Why? Kasi kahit hindi tayo karapat-dapat, because of the love and sa biyaya ng Panginoon, tinanggap tayo ng Diyos. Amen? That is super hyper. Kaya lang, nami-miss, nagkakamali pagdating sa context. Naakala nila, okay na yan kahit magkasala ka. Mali. Sabi nga ni Ate Guy, mali. Romans 5:17-20. For it by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of the righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? The law was brought in so that the trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the more. Grabe, no? Grabe yung grace ng Panginoon. Lalo na pinakatulo, di ba? But where sin increased, grace increased all
all the same. Kaya nagkakaroon ng misconception miscontext Ay hindi, damihan pa natin ang kasalanan natin kasi dadami din ang grace ni Lord. Mali! Di ba? Mali! Kung alam natin yung katotohanan na si Lord, di ba, namatay sa krus ng Kalbaryo for us to save, doon pa lang yun yung backbone mo na, Lord, niligtas mo ako, yung tao bang mabait para sa'yo, gagawan mo pa ng maraming kasalanan? Hindi na. Ang tawag doon, kapalmoks, sorry for the term, kapalmoks na. Tama ba? Huwag ganun. Amen? Huwag ganun. Sabi mo nga siya sa katabi mo, huwag ganun. Dadaanan ko lang to. 8 signs of wrong message of grace. Number 1, the preachers never speak against sin. Nako, mag-ingat kayo sa isang pastor na ganyan. Kapag hindi tinatalakay ang sin, di ba? Yung kasalanan, mali yun. Okay? Kahit kami mga pastor nagkakasala at kailangan din namin si Lord. The pastor never takes cultural stand for righteousness. Yung di ba, yung holiness, yung righteousness, hindi na tinuturo. Sige, okay lang yan. Gusto nyo po ba na yung pastor ninyo, doon wala pa akong asawa gusto nyo po ba, poging-pogi yung pastor nyo, magkaroon ako ng asawang 3, 10, gusto nyo po ba yun? Tapos nagpipreach ako dito, mahalin nyo ang asawa nyong 10. Gusto nyo? Gusto nyo? Diba, mali yun. Sabay-sabay tayo, mali! The Old Testament is almost totally ignored. Wala na daw Old Testament kasi nasa grace na nga tayo. Mali! Baka matag ako ng ganito. Pag-uwi natin. Kailangan, alam niyo po ba, doon nga nanggaling lahat ng mga moral laws natin Yung 10 utos ng Diyos, di ba? Doon nanggaling sa Old Testament. Di ba? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. And etc. Bakit mo ibabaliwala yung Old Testament? Kasi nga si Kristo ngayon naging fulfillment ng law Amen? Sabi ba dito, people are allowed to teach and lead ministry who live immoral lives. Naku, yari tayo dyan. Gusto nyo ba? Yung nagsusong lead dito, di ba? Nagsusong lead dito, lalaki nakapalda, naka-spaghetti strap. Gusto niyo ba yun? O yung pastor na lang, di ba? Si pastor nakabestida. Gusto niyo makita sa pastor nakabestida? Mali yun. Mali na. Maling-mali. Mali. Okay. The pastor speaks often against the institutional church. The lead pastor preaches against tithing. Di ba? Yung tithing. Sa panahon pa lang ni Abraham, panahon pa lang ng ibang wala pa sila Moses, wala pa yung may tithing ng ginaganap May ginagawa ng pagbibigay ng ikapo Kasi inutos ni Lord yan Tama ba? At isa pa, kapag nagbigay ka sa Panginoon, nag-tithe ka ng paikapo, may covenant sila na pagpapalain ka. Amen? Hindi pwedeng mabaliwala yun. Kasi sabi nga daw nila, sabi sa Biblia, sa New Testament, cheerful giver. Tama? Ang sabi ng Panginoon, tinuturuan tayo maging generous. Ng Panginoon kasi si Lord generous. Amen? The pastor only preaches positive motivational messages. Yung alam mong, laging binibigay ni pastor, laging binibigay ng mga leaders, puro cake. Diba? Huwag yun. Sometimes, kailangan din natin ng pagtatama. Kasi kung hindi tayo itatama, ay naku, baka may tama ka. Tama? Sabihin mo may tama ka ba?
members of the church are living sinful lives and impunity. Di ba? Grace is not a license to sin, but it is the power of God to overcome sin. The more na naiintindihan mo yung grace, the more na naiintindihan mo siya, yun yung motivational factor mo to drive for holiness and righteousness. Kasi Lord, bibigyan po ba kita ng sama ng loob, ng sakit ng ulo, kung puro pagpapala ang binibigay mo sa akin? Diba? Hindi na, Lord. Kung ako mismo, grabe na yan. Magkakasala ka pa ba kung ang Diyos mo napakabait na? Imagine ninyo yung asawa ninyo, diba? Napakabait, modelong asawa. Pagkatapos sa trabaho, umuuwi ng bahay, walang bisyo, walang alak, walang sigarilyo, walang barkada, diretso agad ang bahay. Pag kinsenas katapusan, walang tinitirang sahod, sa'yo lahat. Magloloko ka pa ba? Nanay mo, pagkagising mo ng umaga, good morning, my sunshine, may kape ka na, may breakfast ka na, di ba? Or nak, yung uniform mo, plinansya ko na ha. Or nak, ito yung baon mo, one day lang yan, 1,000, ubusin mo lahat yan ha. Di ba? Para lang sa'yo yan, may baon ka pang pinaka-favorite mong adobo, ubusin mo yan ha. Gagawa ka pa ba ng kalokohan sa school kung ganun yung nanay mo? Hindi na. Ganyan si Lord. Amen. Sobrang yung biyaya at kabutihan ng Diyos. Sana ganyan tayo. Gagawa pa ba tayo ng kasalanan kung ganyan si Lord sa atin? Amen. Hindi na. Sabi mo, wag na. Saka sabi mo, wag na. We still sin but not living in sin, and so repentance, change of mind, renewing of the mind is a continuing process worked by the Holy Spirit. It is us through sanctification until we reach glorification. May mga pagkakataon talaga, we fall. Pero it doesn't mean na mawawala ka na. Yung pagkakabagsak natin, matuto tayong bumangon at magkaroon, sabi tan, repentance, oh. Ang repentance, it's changing of your mindset. Na-acknowledge mo yung mali, ay mali ako. Kailangan itong mabago. At kailangan itong baguhin ngayon na. Paano, Lord? Tulungan niyo po ako. Pasensya na po. Sorry po, Lord. Amen? Number 2, the abuse message of love. Ayan. Nagmamahalan kami. Kinder ka pa lang. Nagmamahalan kami, Daddy, Mami. Kinder ka pa lang, anak. Bakit ka ganyan? Diba? Amen. Mukhang tinatamaan kayo, ha? The abuse message of love, that even though I have sinned and continue sinning, God will forgive me anyway because God's love me. Okay lang yan. Okay lang magkasala pa. Ulit. Kasi, mahal ka naman ni Lord. Tandaan nyo ha, sabi sa Biblia, kahit kailan, kahit anong panahon, sitwasyon, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Totoo yun. Tama yun. Pero, dapat mong maintindihan na sa tuwing pagkakasala mo, kahit mahal na at ganito tayo. Ito ang karakteristik ng Panginoon, ganyan. Si Lord, mapagmahal. Okay? Mapagmahal, pero banal. Okay? Si Lord, kapag nagkakasala ka, mahal ka pa rin niya. Sobrang mahal ka niya. Kaya lang, hindi pwede yung pagiging banal niya maging okay sa pagsakasalanan mo. Kasi hindi pwede ang itim sa puti magkahalo. Hindi pwede yun. At kahit kailan, hindi opposite ng Diyos ang si Satanas o ang kaaway. Hindi. Hindi pwedeng mag-blend ang itim at
ang puti. Ang kailangan mong gawin para makapag-blend ka, ayusin mo yung sarili mo. Yung motivation ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo, yun yung gawin mong motivation para ayusin yung sarili mo. Amen? Amen po. Sabi niya, okay lang naman magmahal. Diba? Kaya lang, alam niyo po ba, ito nowadays, sorry for the term, I will just allow me to use this word. Alam niyo po ba, yung sex is a gift of the Lord. And it's beautiful. Tama? Napaka-beautiful ng sex. Pero ngayon, kung tatanungin mo ang isang typical na Gen Z, sex is ordinary. Yung amen. Sex is ordinary. Di ba? Party na, kumbaga parang hindi na nila kinakatakutan yung sex. Kasi may mga contraceptives naman eh. May mga ano naman eh. They will have sex kahit wala pang marriage. Yung beautiful na regalo ng Panginoon, hindi na nababoy. Sorry for the term. 'Di ba? Naabuso. Kasi nga love namin ang isa't isa eh. Ang love hindi lang naman 'yan for feelings. It comes with responsibility, commitment, and the Lord's covenant. Tama? Sabi dito sa Psalms 86:15, "But you, O Lord, are a God, merciful and gracious, slow to anger and abounding in love, steadfast love and faithfulness." Tandaan natin naalala ko lang, kahit si Lord, sobrang mapagmahal, pero may tinatawag si Lord na tough love. Kasi, di ba, ang tatay mo, mahal na mahal niya tayo, pero kapag nagkakamali ka, hindi niya pwedeng i-tolerate ka. Tama? Kasi lalaki kang, sorry for the term, siraulo. Kumbaga parang, kapag tinolerate ka niya sa mga mali mong gawain, parang sinasabi niyang, nag-iipon ang tatay mo ng pangpiyansa mo in the future. Kaya ngayon pa lang, bata ka pa lang, baby ka pa lang, inaayos, dinidisiplina ka na. Tama? Ganon din si Lord. Si Lord, mahal na mahal ka. Ayaw ka nga niyang mapariwaray. Ayaw ka nga niyang mapunta sa impyerno. Kaya kailangan ka niyang disiplinahin. There is a tough love. Lord, parang hindi mo naman ako mahal. Parang kung saan-saan na lang ako upo, may problema ako. Hihinga ako, may problema ako. Titingin ako sa kanan, ako, ang laki ng problema ko sa katabi ko. Di ba? Lalo-lalo na kapag morning, makikita ko sarili ko sa salamin, ang laking problema. Mahal mo ba ako, Lord? Parang hindi mo ako mahal, Lord. Bakit naman yung ilong ko ganyan? Pasalamat ka nga, hindi baliktad yan eh. Kasi kung baliktad ang ilong mo, naku, yari ka na. Umuulan, no? Lunod ka. Tama? Lord, hindi mo ako mahal kasi ang dami kong problema. Alam mo, yung problems nandiyan. Sabi nga ng kamukha kong artista, si Doc Aga eh. Aga Mulak. Wala kayong choice. Nasa akin yung mic. Sabi niya, yung problema, nandyan na yan eh. Andyan na yung problema. Diba? Kahit kailan hindi mo na maaalis yan. Diba? Ang ayusin mo, yung loob mo, yung sarili mo. Nandirito si Lord. Si Lord yung si Lord yung makakatulong sa'yo. Amen? Kaya minsan kailangan natin ng tough love para masweto tayo. Diba? Ayaw niya kasi lumaki kang matigas ang ulo. Tama? Kasi kapag matigas ang ulo mo, pag nag-swimming ka, lunod ka. Sigurado ako dyan. Antigas kasi na ulo mo. John 4:2. And he prayed to the Lord and said, "O Lord, it's not this what I said when I was yet in my country. That it is why I made
haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disasters. This is the story of Jonah, na kung saan si Jonah ay kinain ng malaking sabi nila, tilapia daw yun, Pastor, tilapia. Diba, puti. Malaking isda kasi inutusan si Jonah na pumunta ng Nineveh. Ayaw niya. Ayaw niya. Alam kasi ni Jonah na si Lord merciful, si Lord mapagmahal. Merong ginawa yung country na to sa pamilya niya eh. Lord, ayoko. Ayokong pumunta doon. Ayoko. Mapapatawad mo na naman sila. Diba? Wala siyang choice. Gusto ni Lord. Yan tuloy, kinain siya ng malaking isda. Diba? Napunta siya sa, diba? Kahit ayaw niya, napunta. Amen? And eventually, dun sa Nineveh, pinatawad sila ng Panginoon, pero talaga sa katigasan ng ulo talaga, eventually, na-wash out din sila. Okay? Tandaan mo ha, kung nag-i-enjoy tayo ngayon sa kasalanan, huwag kang pakampante. Kasi darating ang panahon, sisingilin ka ng kasalanan mo. Di ba? Ang sarap ng San Mig Light. Ang sarap ng Red Horse. May sipa. Pag hindi mo binitawan yan, sisipain ka din yan. Hindi, buti kung tulog ka lang. Ay, sabi nila, kahit isa lang, pampatulog. Kapag hindi mo banantayan yan, magtutulog ka forever. Diba? Kasi walang kasalanan. Ngayon masarap yung kasalanan, pero ano ba Tagalog doon? Isa-suffer mo yan, ipagsusulit mo yan. Moving forward. Kaya nga ngayon, yung katotohanan, ito yung katotohanan. Amen? Kaya kapag may katotohanan ka, lamang ang may katotohanan. Lamang ang may alam. Sabi dito, yes indeed, the Bible teaches us the two greatest commandments found in Matthew 22, which is the summary of the commandments. Sa lahat ng commandments, if I'm not mistaken, 300 plus commandments, sa New Testament, sa Old Testament, kinunsay siya sa dalawa. At alam niyo yung common denominator ng dalawa? Love. To love God with all your hearts, soul, and mind, and all our strength. And to love our neighbors as we love ourselves. Sabi dyan, neighbors, kahit yung kaaway mo na minamarites ka, sabi ni Lord, mahalin mo. Kahit na yung mga kapitbahay mo naghahanda, hindi ka pinipigyan ng handa, mahalin mo. Kahit na yung mga taong umutang sa iyo, hindi ka na binalikan, binayaran, sabi ni Lord, mahalin mo. Di ba? Kasi tayo ay minahal din ng Panginoon ng sobra-sobra. At nawa, yung pagmamahal na yan yung mag-drive sa'yo para magbago, mag-transition. Amen? Kasi ang sarap sa pakiramdam na may nagmamahal. Amen? The message of love is very beautiful, but let us not forget one of the highest duty of a man is Ecclesiastes 12:13-14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment, for this is the duty of all mankind, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Dito tayo bumabagsak. Nowadays, yung kawalan ng takot sa Diyos. Kasi nowadays, wala nang pakialam ang tao kung magkakasala siya or hindi, kung magiging immoral siya o hindi. Wala nang takot
May mga iba nga pumupunta ng church, nakiki-wifi sa church. Ang masama pa nito, dito pag ginagawa yung kalokohan, pumupunta sa www.darkweb.com. Di ba? Ang daming ginagawa na kalokohan. Di ba? May mga tumatayo, pero grabe din yung lahat tayo subject nito. Kahit kaming mga pastor. Kaya maingat, kailangan mag-ingat. Alam niyo yung nawawala yung the fear of the Lord. Yun yung dapat hindi mawala sa atin. Amen? Kasi, alam niyo yung fear of the Lord, hindi yung dahil nanginginig ka sa takot. Hindi yun Yung fear ng Panginoon, yung fear of the Lord, ito yung nire-respeto mo si Lord at takot kang masaktan mo dahil sa ginagawa mo ang Lord. Kasi ang trato mo sa Kanya, hindi lang godly figure, hindi lang mga myth whatsoever. Kasi ang trato mo sa Kanya, tatay mo siya At bilang isang tatay mo, masaktan mo yung magulang mo, napakasakit yun para sa atin. Yun yung fear of the Lord na, Lord, gagawa pa ba ako ng kalokohan kung masasaktan kita? Hindi na. Amen? Pag-usapan natin yung fear of the Lord. Why fear of the Lord? Number 1, madali na lang po ito, mga 10 hours. Sit back and relax. Marami pa akong mga jokes. Number 1, the fear of the Lord produces wisdom. Kaya lamang ka Lamang ka kapag merong ang takot sa Panginoon kasi merong ang karunungan. The beginning, sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Mapalad ka kapag inuuna mo yung takot mo sa Lord, di ba? Kesa sa kasalanan mo. Matalino ka. Kasi alam mo na hindi yun kalooban ng Panginoon, kaya hindi mo gagawin. Amen? Fear of the Lord, it is a proper understanding of God characterized by reverence, awe, and respect. It is a foundation of true wisdom. Amen? Reverence, banal na pagkatakot. Amen? It is not about being terrified of God, but rather about acknowledging His power, holiness, and authority, which leads to making wise choices and living a righteous life. Amen? Isa pa to. Sa mga dalaga at sa mga binata dyan, hindi porket pogi, yung nagsasalita sa harapan, syempre, hindi porket pogi, makapal ang kilay. Wait lang. Hindi porket pogi, makapal ang kilay, makapal ang labi, kalooban na ni Lord. Hindi yun. Di ba? Ganito yung fear of the Lord. Magtanong ka muna bago ka mag-say yes. Magtanong ka muna kay Lord. Respeto nga Di ba? Ngayon, marami ngayon, di ba mga dalaga, walang wisdom kay Lord, hindi kasi marunong magtanong, hindi kasi marunong magpa-counsel, hindi kasi marunong magpa-mentor, di ba? Akala nila, ay, ang bait naman niya, nag-church. Mula umaga hanggang gabi, present sa church. Ay, nag-aayos ng upuan. Ay, pogi. Kalooban na ni Lord yan. Hindi ka man lang nag-pray. Hindi ka man lang nagtanong. Ngayon, sige na, tinatanggap na kita. Nakita ang totoong ugali. Hindi marunong maghugas ng pinggan. Hindi marunong maglinis ng CR. Hindi marunong mautusan. Hindi marunong magbasa ng Bible. Yari na. Mali! Amen?
Alam nyo, mga kabataan, before you say yes, ask the Lord first. Amen? Panginoon, mapag-iiwanan kami. Hindi kayo mapag-iiwanan. Si Lord nga, naglaan para kay Adan eh. Diba? At yung buhay, hindi yan race. Hindi yan race. Huwag mong pipiliin na ang ganda nga ng ano mo, na hindi ka nga napag-iiwanan, pero mali naman lahat ng mga decisions mo. Nagsasuffer ka tuloy ngayon. Hindi, kasi kagustuhan ko, ang sarap kasi sa pakiramdam na merong nag-aalala sa'yo. Pagkagising mo ng umaga, good morning. Bago ka palang pumasok, huwag mag-skip ng breakfast, ha? Di ba? Pagtanghali, good afternoon, nag-lunch ka na. Mga kabataan, lamang pa rin ang may alam. Amen? Hindi lang para sa kabataan, para din po sa atin. Kung tayo nagbe-business tayo, may plano tayo mag-business, ask the Lord. Magtanong tayo kay Lord. Bago ka gumawa, lahat sila, madadaya yung timbangan. Magdadaya na din ako. Ayaw ni Lord yan eh. Remember yung isang kwento ng isang mens namin? I really like this story na sa lahat, kasi sa Pritil, nagbebenta sila ng mga karne-karne. Sa lahat ng mga stall, lahat yun madadaya ang timbangan. Wala ni isang store na tama ang timbangan. Kasi yun na yung nakagisnan eh. Siyempre nga naman, kikita ka talaga doon. Kaya lang, nandadaya ka. Yung naging Kristiyano, yung isang kapatiran natin, wala na siya, kinuha na siya ni Lord, si Kuya Danny. Ang lakas ng impression sa kanya ng Panginoon na, Kristiyano ka na, huwag ka nang mandaya. Diba? Ang lakas ng sabi niya, Lord, paano ako kikita? Dito na nga lang ako kumikita, dito ko na lang kinukuha yung mga pambaon ng mga anak ko. Paano, Lord? Sabi ng Panginoon, huwag kang mandaya. Dumating siya sa lakas ng loob niya para sabihin yung pag-uusap nila ng Panginoon sa asawa niya. Siyempre, kailangan niya i-consulta yung asawa niya eh. Kasi kapag tinaman niya at hindi niya kinonsulta ang asawa niya, matatamaan siya. Okay? So nag-usap sila, kahit anumang disagreement, they make a solution, an agreement na, sige, dahil sabi ni Lord, dahil ikaw ang padre de pamilya, susunod kami sa'yo. Yung panahon na itinama nila yung timbangan nila, siyang panahon na nagkaroon ng raid sa Pritil Market. At lahat ng mga kasama niya, tinangay, kinonfiscate ang karne, kinonfiscate ang timbangan. Maraming naka-witness na sila lang tindahan ang tamang binibigay na timbang. Kaya dahil doon, ang mga parokyano ng mga nakuhanan, pumunta sa kanya kasi tama siya. Diba? Dahil sinabi ni Lord, nabasa niya sa Biblia, ayaw ni Lord ng mga mandaraya, tinama niya yung sarili niya. Tinama niya. Kaya, ang kapalit, pagpapala para sa kanya. Yung winu-worry niya na, paano na lang yung pagpapaaral, si Lord yung nag-provide para sa kanila. Tandaan niyo ha, hindi mo madadaya si Lord. Kahit anong gawin mo, hindi madadaya si Lord kasi nakikita ni Lord kung ano yung puso mo at motibo mo. Amen. Why fear of the Lord? It gives you wisdom. True wisdom. Amen? Bibilisan ko na lang po. Pangalawa, why fear of the Lord? The fear of the Lord produces righteousness. Dahil may karunungan ka na, may wisdom ka na, alam mo na kung paano ayusin ang buhay mo. Amen? Alam mo na kasi founded ka sa salita ng Panginoon. Ito yung kalooban ni Lord. Ito yung gusto ng Panginoon. Amen?
Kayo po ba'y buhay pa? Bakit produces righteous life? Number one, we became living testimony. Alam nyo yung kapatiran natin ito, dahil siya yung naging tama sa lahat ng mata ng mga customers, di ba? Naging huwaran siya ngayon. Naging living testimony siya ngayon. Di ba? Na yung mga katabi niya, di ba? Ay, grabe pala epekto ng pandaraya, kaya wag na natin gawin. Matuto tayo sa ginawa ni Kuya Danny. Kuya Danny ang pangalan niya. Amen. It produces righteous life. You became a living testimony. Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. Hindi porket, di ba, sa mga kabataan ngayon, di ba, hindi porket, ay, yung sister ko may jowa na, ay, yung mga kasabayan ko may jowa na, di ba? Kung hindi pa laan para sa'yo, huwag mo munang pasukin. At kung hindi ka pa ready sa commitment, huwag ka munang pumasok. Amen? Kahit dun po sa ano nyo, kasi masisira lang buhay mo sabi nga ni Dugong, di ba? Huwag. Huwag. Masisira ka. Huwag mong sirain ang testimony mo because sa mga short time ng feeling na masaya ka, short time na kinikilig ka lang, 'di ba? Sabi nga ni 'di ba? Di ko alam kung sino nagsabi nito. Sabi niya, simula ng kinilig, hindi na nakinig. Aray ko. 'Di ba? Ay, sinabi ni pastor, simula ng kinilig, hindi na nakinig. Ayan. Huwag ganon. Okay? We are living testimony. Alam mo, napakasarap na ikaw mismo bilang isang babae, ikaw mismo bilang isang lalaki, isa kang may testimony ka na kakaiba. Di ba? Master mission mate muna, si Lord muna, yung mission ko muna bago yung mate. Sa atin din, babalansin ko lang, hindi lang sa mga kabataan. Sa atin din, gusto ni Lord na you have a living testimony. Kasi paano ka makakaakay kung yung testimony mo, sinasabi na naman ni praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord na yan. Pero yung buhay naman, hindi naman praise the Lord, praise the Lord. Tama? Kasi pwede kang magpanggap eh. Tandaan nyo, sa church maraming mapagpanggap. Kaya nga nabuo yung kantang banal na aso, santong kabayo eh. Kasi even in the church, maraming mapagpanggap. Wala sa journey niyan. Amen? Number 2, why the fear of the Lord produces righteous life, hindi lang siya becoming a living testimony, we build a blessed life. Sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, out of thy mouth, but thou shalt not meditate therein day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Can I ask for the worship team, please? Sabi ng Panginoon, we build a blessed life. Amen? Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na ikaw mismo, tinitignan ka ng mga mahal mo sa buhay, tinitignan ka ng mga kapitbahay mo, kasi nabibless sila sa buhay mo. Amen? Nabibless sila sa buhay ninyo. Sana yung fear of the Lord, hindi lang tayo nagkakaroon ng testimony in life, kundi tayo din yung alam niyo yung building of yung blessed life. Amen? Amen po. And for my conclusion, this is the story of the death of Ananias and Sapphira. Sa
Children's Ministry, lagi namin itong pinikwento kasi napakaganda ng kwentong ito. And the story is like this. Si Ananias at saka si Sapphira, 'di ba? Meron silang pinangako na ibibigay sa church yung pinagbentahan ng lugar. Okay? Kaya lang, yung naibenta na yung lugar, 'di ba? Yung dapat na ibibigay sa church, ibibigay kay Lord, hindi ibinigay. Hindi buo na ibinigay. Kung sa madaling sabi, may kupit. Okay? Ngayon, si Peter, tinatanong sila, ito na ba ang lahat na napagbentahan? Ito na ba lahat ng ibibigay mo? Sabi ni Ananias, yes, ito na. Yes na yes. Kaya lang, tandaan natin, yung Holy Spirit, kahit alam na alam kung nagsisinungaling ka. Kaya, on that very hour, yung lie ni Ananias, ang consequence is kamatayan para sa kanya. Pangalawa, dahil mag-asawa nga sila, si Sapphira, tinanong, the same question, eto na ba ang lahat? Bla bla bla, ito naman lahat. Sabi niya, yes, ito na. Sigurado ka ba? Yes, ito na. Right then and then, tigok. Kaya si Ananias at saka yung asawa niya, namatay sa pira. Okay? Yun ang kinamatay nila sa pira. Ngayon, Lord, bakit ganito? Bakit yung mga to namatay? Akala ko ba full of grace tayo? Kasi during that time, wala na si Lord dyan eh. Correct me if I'm wrong, tama ba? Wala na si Lord dyan. They are living, actually we are living on the church of grace during that time. Actually hanggang ngayon, church of grace. Era of grace ng Panginoon. May grace na, bakit pinatay pa na ni Lord? Tinuturuan ng Diyos yung mga tao yung fear of the Lord. Tama? Ini-establish ng Panginoon dyan yung fear of the Lord. Ngayon, marami nang gumagawa niyan. Wala nang takot sa church. Wala nang takot kay Lord. Kahit ako, pastor na nagsasalita sa inyo, subject din ako dyan. Fear of the Lord. Lalo-lalo na when it comes to anger issues. Diba? I display my anger issue even in the church. That's wrong. Hindi ko na nirespeto yung church, yung Lord sa church. Sa atin din. Sometimes hindi na natin nare-respeto si Lord kahit nasa church. Kasi ang dahilan mo, leader ako eh. Pastor ako eh. Wala eh. May posisyon ako eh. Pero hindi naman tinitignan ni Lord yung posisyon mo eh. Tinitignan ni Lord yung puso mo eh. Kasi kung ganyan yung dinidisplay mo, parang sinasabi mo, wala kang Lord. Amen? This passage, makikita nyo yung kwento ni Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5, verse 1 hanggang 11. Na yung key lessons niyan, una, the value of truth and integrity. Yan, katotohanan at integridad. Sorry for the term. Minsan, nababali yung katotohanan dahil sa pera. Minsan, sorry for the term, dadaanan ko lang. Alam mo, yung isang leader mo, maling-mali ang ginawa. Pero dahil tither, giver, dinisregard mo.
At ang pinanish mo, yung hindi nagtatights, hindi nag-offering. Mali yun. Sorry, nadaanan ko lang kasi na-research ko kasi to eh. Seryoso si Lord sa mga kasalanan. Kahit ako na pastor, Lord, ang hirap tumayo dito na isa kang pastor na punong-puno ka ng galit at sa kasalanan. Huwag kang tatayo kapag nandito ka, punong-puno ka ng kasalanan. The status of the heart. Importante kay Lord yan. Status of the heart. Sabi sa Acts chapter 5 verse 11, and the great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Nung nangyari kay Ananias at saka Sapphira, kumalat. Narinig na balitaan ng church. Natakot sila. Galatians 6, 7 hanggang 8, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man sow, that shall he also reap. For the soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Lord, to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Huwag kang magpakampante sa buhay mo na ngayon na gumagawa ka ng mali pero naglilingkod ka. Kahit kailan, hindi ka makakapagtago kay Lord. Kaya nga tinuturo ni Lord yung humbleness eh. Kapag naglilingkod ka kay Lord, yung humbleness, tinatanggal niya yung pride, tinatanggal niya yung... Kasi it's not you, it's the Lord. Si Lord, yung pinagsisilbihan mo, si Lord, yung miministeryohan mo. Kung hindi dahil kay Lord,